Hello guys, welcome back to my channel, Ang Dakilang OFW. Live in Canada guys. Sumikat ng gusto yung araw ngayon. Dito kasi sa Alberta, isa ako dito nandito ako ngayon sa Alberta, Canada. Ito yung isa sa mga province na abnormal yung weather. Bukas init, ngayon sobrang lamig, kinabukasan sobrang init. Kaya ang mga tao dito, pagka ganitong weather, di mawawala ng ubo at saka sipon. Kasi nga sobrang lamig tapos biglang iinit, katulad nito ngayon. Kahapon minus 25, tapos bigla siyang bumaba ng minus 9, tapos init. So di mo talaga mawala yung ubo sipon dito. Dito lang sa sa Alberta, sa may Calgary. Ito yung tinatawag nilang sinok. Tutunawin yung snow, kahapon na snow, tutunawin kunti, tapos biglang iinit. Kaya pagka ganitong weather guys, madulas yung daan. Kaya dahan-dahan lang talaga. Ang daming aksidente pagka ganito. Madingas masyado yung araw ngayon. Makita ninyo ngayon, tingnan dito sa paligid maliwanag masyado yung araw. Tapos may mga snow. Kaya nalulusaw na unti-unti yung snow. Kaya ito yung nagpapadulas ng daan. Yan sumisigsag yung sasakyan. Biro mo, biglang bumaba yung temperatura. Kahapon sobrang lamig. Kaya kailangan dito talaga vitamin C, vitamin D. Kasi pa bago-bago yung weather Lalo na sa mga bata, ubo sipon. May mga sakit na arthritis, rheuma, lalabas talaga pagka ganitong weather. Ito yung mga lalo na gout pagka ganitong weather, pabago-bago. Nako, mga kasama ko ngayon, ika-ika, tatlo yan sila may gout Kasi nga din sa weather, pabago-bago. Ito yung tinatawag na abnormal weather. Dito lang yan sa may Alberta, province of Alberta, Canada, sa may Calgary. Ito yung province na pabago-bago yung weather. Sa karamihan dito, matataas pa yung mga lupa, maraming kahoy. Pero medyo crowded na rin dito. Ito yung magandang city rin kasi sa Alberta, yung Calgary. Malayo to sa mga 250 kilometers from Edmonton to Calgary, or from Calgary to Edmonton, mga 287 kilometers. Kulang-kulang 3 hours yung biyahe ng
Calgary to Edmonton. Pero ang Edmonton sakop pa rin ng Alberta yun. Calgary isa sa mga magandang city dito sa Alberta. Yan o, nangingintab yung daan o. Ito yung madulas. See, nauubo na rin ako. Siyempre pagkagaling ka sa Asian ka tapos bigla kang punta dito sa bansang ito, siyempre katawan mo parang di sanay sa ganitong weather. At least sa atin ulan lang at saka init. Tingnan mo nga, naglalakad oh, balot na balot oh. Mainit yung sikat ng araw pero malamig pa rin yung ano ng singaw ng snow. Kasi nga unti-unti na siyang natutunaw, yun ang kalamigan. Sana hindi na mag-snow bukas. Saka nakakatamad bumangon dito pag umaga, sobrang lamig. Pagka ganito, winter, medyo mataas yung bayaran ng electricity. Kasi 24 hours yung heater naka-under eh. Liwanag ng paligid. Silaw masyado gawa nung reflection nung ano, kintab nung snow saka araw, kaya masakit sa mata. Gulay. Kaya ako inuubo kagad nung 3 araw na pabago-bago yung weather na to, ubo kagad.
Buti na lang yung mga gamot dito medyo may katapangan na natatanggal niya agad yung ubo mo. Makakati yung lalamunan. Pagka ganitong weather, kawawa yung mga homeless guys. Mga homeless kung saan saan lang sila. Yung iba nga natatagpuan na lang dyan sa tabi ng kalsada eh. Wala nang buhay kasi wala silang matutuluyan, prusin, di kaya ng katawan nila. Kasi tinataboy sila sa mga ganito train station. Doon dati doon yan na natutulog yung mga yun eh. Binabantayan na sila ngayon, pinapaalis na sila ng mga peace officer. At saka sa mga ATM bank sa loob, doon yan sila natutulog. Kaya minsan naiilang ka mag-withdraw kasi doon yan sila eh. Kaya pinapaalis na rin, kaya kung saan na yan sila napupunta. Minsan wala na talagang matulugan, magdamag na lang yan sa daan. Siyempre sobrang lamig na parang naninikip yung kanilang mga dibdib. Ang ginagawa na yan dito, na lang yan, kinikrimit na lang yan agad kasi wala na lang kiklim eh. Wala mga kamag-anak dito kung saan saan ang gagaling mga yan eh. Ang hilig din kasi nila kaya ang isa sa rason na nawalan sila ng mga trabaho at saka bahay, bininta nila yung mga bahay, nawalan trabaho dahil sa drugs. At saka nalulong sila sa sugal, casino. Ang daming casino kasi dito. At saka yung drugs kasi dito open na open, kahit diyan lang sa tabi ng kalsada nagsasyabu. Di yan hinuli ng pulis kasi sakit lang din ng ulo. Di naman pinukulong mga yan. Ikukulong yan, pinapakawalan din eh. Kaya ang ginagawa ng mga pulis, pinababayaan na lang yan sila. Minsan naninigas na lang yan sa tabi ng daan. Pagka summer, yaman, naninira ng mga yan. Yung mga mga waiting shed yan. Yung mga bus stop, sinisira nila, yung binabasa nila sa salamin. Oh my goodness, wala nang katapos ang train Sinasawayan sila sa isang kung saan sila nagtatambay. Nagagalit yung mga yan, mga homeless. Minsan nanununog pa yan. Dami yan nila dito. Lalo na yung mga native. Yung mga unang tao sa Canada, mga native, marami dito yan eh. Karamihan sa kanila walang mga bahay. Mayroon na silang libre ng bahay sa gobyerno, kaya lang binibenta. Drugs dito, napaka-open ng mga drugs dito sa mga taong to. Sasakyan may mga potong, mga naka park sa tabi ng kalsada, walang mga grahe yan, may mga isno sa bubong nilang mga sasakyan. Silaw ng araw kintab ng kalsada
buhay sa Canada guys. Mahirap na masarap. Dali gumawa ng halo-halo dito. Hindi ka na kukuskus ng yelo. Timpla na. Timpla na agad. Ano, daming yelo. Ang tamaan ako agad ng ubos-ipon. Okay guys, hanggang dito lang muna ang ating video. Mabuhay tayong lahat mga OFW. Life in Canada. See you guys. See you later. See you tomorrow.